What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan mga kahombre ko ang isa ho sa pinakamaasbag mga kahombre ko. Hinawak-hawakan nila lahat ng tuta, tinurn-turn nila ng ganyan, tinignan nila mukha, pinictura nila, yun naman pala ay hindi bibilin. Mayabang mga kahombre ko. Takmain ko nga, At parang lumaki na ho ang ulo mga kahombre ko, no? Kumbaga dahil mayabang ako o dahil masamang tao ako. At siya isang malaking breeder ng aso mga kahombre ko ha. Ang pangalan niya ay si Supero Dog Farm. So ngayon mga kahombre ko, sino ba nasa likod nito? Kasi tatanungin nyo, ano ba nangyari dito? Eto na nga, kaya kwento ko ha. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Eto ang main Facebook ko. Eto naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Si Melvin, o mas kilala bilang Supero Dog Farm, ay isang breeding business, mga kahombre ko ha, at content creator na nakatutok sa malalaking lahi ng aso, tulad ng mga Rottweiler at Turkish Kangal, mga kahombre ko. Tandaan nyo ho, itong mga Kangal, mga kahombre ko, ay ginagamit ho ito para protektahan ang mga livestocks no, sa Turkey. Alam nyo naman, yung Turkey, alam nyo naman siguro, yung bansa na yon mga kahombre ko, napakarami kasing mga tao doon na nabubuhay sa livestocks. So, uulitin ko lang, ang Turkish Kangal, mga kahombre ko, ay hindi ho yan pangbahay. Yan ay para magprotekta ng inyong mga livestocks. Kung meron kayong mga farm o kung ano-ano man, pwede ang kangal, okay? Na-feature ho si Melvin sa iba't ibang mga programa, mga kahombre ko, na sikat. Kung saan kinuwento niya na nagsimula siya sa mga local dog bago nagka-interes sa pagbibreed ng mga large at imported breed for protection and companionship. Tama naman to, mga kahombre ko, kasi protection din ang kangal for sure ha. Hindi lang naman siya pamprotekta ng livestock, kundi pamprotection din sa sarili at sa pamilya. Tama, syempre, pag nakakita ka ng kangal, mga kahombre ko, oh my God, mas malaki pa ho yun kaysa sa tao, mga kahombre ko, pag nakatayo, sobrang delikadong aso niyan ha. Sa ibang bansa nga, actually, if I'm not mistaken, ito hong breed na to ay banned. Unfortunately, ginagamit ho ang breed na to para sa dog fight. Tulad ng pitbull, tulad din ng chow chow. Yan tatlong lahing yan, mga kahombre ko, because yung kanilang nature ay very aggressive, mga kahombre ko, di ba? Nangangagat ako. Ikinuwento niya rin ho dito kung paano niya mine-maintain at alagaan ang kanyang mga alagang aso. Well, for sure, mga kahombre ko, magaling mag-alaga ng aso to. Kasi hindi naman lalaki ang negosyo niya kung wala siyang kwentang breeder. For sure, maraming alam to sa pag-aaso, mga kahombre ko. Totoo naman yan. Ipinopost din niya ang kanyang buhay breeder sa kanyang FB page at nagbibigay din siya ng mga trivia tungkol sa mga aso. Meron itong 136,000 subs sa YouTube, 834,000 followers sa TikTok, at almost 3 million followers sa Facebook, mga kahombre ko. So, ano bang motibo bakit tayo nandito tonight? Dahil ho, nag-post si Supero Dog ng isang convo niya kung saan may nagtatanong na isang interested buyer na may caption na, "Kalma lang, ako lang to, kundi ka sanay, block me, okay? My puppies are priced from 65,000 pesos to 150,000 pesos. Do you have pictures of the pups? Thank you so much po. For the future ito, right? Opo. Then let's talk sa future. Waste of time sending photos and videos while you can watch our vlogs. Okay then, it's a waste of time talking to someone who does not have basic human decency. You can still be polite while saving those words." Siguro yun yung sinasabi niya, mga kahombre ko, no? Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, ang dami hong nakupalan sa kanya dito. At definitely, isa na ako doon. Alam mo, for your information, Mr. Supero or Mr. Melvin, itong mga gantong sagot, pang mga taong baguhan lang sa mundo ng breeding o sa mundo ng pagnenegosyo, pagbibusiness. Kasi papaano ka ma-o-offend, di ba?
Ang benta mo sa isang papi mo, ikaw na mismo nagsabi, 65,000 pesos to 150,000 pesos ang isa. So ano bang ine-expect mo? Lahat ng tao sa Pilipinas, pag nagtanong sa'yo, bibili na agad? Malamang hindi. Just look at the price. Mapapaisip ka talaga dyan mga 5 beses bago ka bumili. Yun naman pala ay hindi bibilin. 65,000 pesos to 150,000 pesos para lang sa isang papi? No thanks. Sobrang mahal niyan. Malamang ipaplano ko yan. Malamang sasabihin ko yan muna sa buong pamilya ko kasi hindi naman biro ang 150,000 pesos na papi. Malay mo, Boss Melvin, gusto niya ring i-check kung magkano ba ang magiging gastos niya monthly sa pagpapagroom, pagpapakain, pagbibigay ng mga vitamins, etc. etc. Di ba? Hindi naman lahat ng mga clients or customers mo, Mr. Melvin, kasing yaman mo. Di ba? Ano ka ba? May ibang mga tao na gustong-gusto lang magkaroon ng ganitong breed. Pero hindi ibig sabihin, Boss Melvin, alam mo yon, may kakayanan na talaga na magbuhos ng 100,000 mahigit para sa isang papi. So tama lang na nagtatanong muna siya bago niya bilihin totally. Sabi mo, pwede ka naman manood sa vlogs. For sure, kaya nga siya nag-message. Unfortunately, hindi niya nahanap sa mga vlogs mo yung mga questions niya. Di ba? Dakmain ko nga. Alam mo ba, bossing, sa mundo ng negosyo, sobrang normal lang nito. Inquiries ang tawag dito. Pag-i-inquire. Malamang mag-i-inquire to sa'yo, di ba? O papaano ito? Papaano yun? Ngayon, kung bad trip ka sana ng araw na to, sana hindi mo nalang pinansin. Iyan tuloy, napansin kita! Nung napansin ko siya, mga kahombre ko, naghulos diliho si Pogi, mga kahombre ko, ha? So, shinare ko, mga kahombre ko, yung post niya. Ang sabi ko, grabe naman to, bawal na bang magtanong, di ba? Huwag mahihiyang magtanong. Then after 20 minutes, mga kahombre ko, promise, 20 minutes lang ho yun. Mukhang nakarating na agad sa kanya na naku, yari ka kay Boss MG. So automatically, binura niya na ho. And surprise, surprise, mga kahombre ko. Pagkabura niya, eto na ho ang tumambad sa ating lahat, mga kahombre ko. Ang ating inaasam-asam, ang kanyang matinding card na nanginginig niya pang nilabas. Sorry card. Sanay na tayo dyan, mga kahombre ko. Basahin natin, ha? Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi 4 ho kaming nagpo-promote ng Top Top Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Top Top Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakalagkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Top Top Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-tap-tap send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Sa lahat po ng na-offend sa post ko, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Dinilit ko na rin po ito dahil ayaw kong may nadadamay lalo na ang anak ko. Ano to? Imaginary na dinamay yung anak mo? Ni wala nga ako sinabi tungkol sa anak mo. Sino naman ang dadamay sa anak mo? Alam niyo, mga kahombre ko, reverse psycho ito. Kumbaga, unfortunately, nakahanap siya ng katapat
hindi niya na tinuloy yung asbag niya. Umatras siya kasi alam niya na baka masilip ang negosyo niya. Kaso it's too late now. Siyempre, ilalabas natin din yan ba naman, Boss Dog? Grabe naman, Boss Melvin, di ba? Ilalabas natin yan. Magkakaalaman tayo kung totoo nga ba yan. Lalo na, delikado ang YouTube channel ko, Boss Melvin. Ang dami nanonood dito, no? Mga taong nagtatrabaho sa iba't ibang government agencies, mamaya niyan. Meron palang nanunood na medyo nandyan sa circle ng negosyo mo. Later on, matawagan ka. Hindi ka sure. Kinakabahan yan. Ang page na ito ay tungkol sa pag-aaso. Okay. Kaso mga kahombre ko, tungkol pala sa pag-aaso. Pero bakit panay ang mga post niya ng mga pag-iinaso? Di ba? Pag-aaso naman pala ba't mo dinadagdagan ng kung ano-anong kasitan yung page mo? Hindi ba? Kung tunay ngang pag-aaso to, hindi ka mamamahiya ng mga taong nag-i-inquire sa'yo. Totoo yan mga kahombre ko, di ba? Diyos ko, Lord. Buha ka ng ina niya. Kung may puna o batikos po kayo sa akin o sa paraan ko ng pag-aaso, handa po akong tanggapin iyon. Pero pakiusap lang po, wag na sana nating idamay ang aking anak at pamilya. Bilang isang magulang, masakit po iyon para sa akin. Alam mo, Boss Melvin, wala namang may pakialam, no? Kasi wala naman nandamay sa pamilya mo. Maglabas ka nga ng efficient na patunay na talagang may nandamay sa pamilya mo. Even, mga kahombre ko, sa pag-aaso niya, wala naman nagsasabi ng kung ano-ano sa kanya. Kasi alam niyo, to tell you the truth, hindi rin yun ang problema. Ang tanging problema dito ay yung pag-uugali niya. Hindi ayos ang ugali mo, Boss Melvin. Pang-tarantado yan. Alam mo yon? Sobrang pangkupal yung pinakita mong ugali. Hindi okay. Hindi po ako perpekto. Siyempre. Normal naman sir, nag-aamal, hindi naman tayo perfecto. Sasampalin ko silang parehas. Sinisikap kong sagutin ang lahat ng inquiries. Pero aminado rin po ako, may mga pagkakataong napapagod at nagkakamali. Muli, humihingi ako ng paumanhin sa lahat na na-offense sa post ko. Maraming salamat po sa pag-unawa. Ang bilis mag-sorry Yan ang sabi ko, mga kahobre ko Opo, nadamay na po kasi ang anak ko. Hindi po kaya ng puso ko yon. Sino ba nagdamay, di ba? Comments, mga kahombre ko. Ultimate weapon activated. Hindi po ako perfecto. Ganyan din yung sinabi ni Boy AC, di ba? Alam niyo na, mga kahombre ko. Normal naman sir, nag-aamal, hindi naman tayo perfecto. Pero, mga kahombre ko, siguro itatanong nyo, Boss MJ, hindi naman siguro ito lagi niyang ginagawa, di ba? Baka ngayon niya lang ito ginawa. Well, ito pa yung mga nakaraan na pinaggagawa niyang pamamahiya sa kanya mga followers. Okay naman, ask niya, Boss Melvin. Pwede din naman masagot lang ng maayos na next time na lang po kasi magbabago pa itsura nila or other words nga naman, di ba? We can choose po to be nice to everyone. Tama to, libre lang po maging mahusay. Malay nyo po, isa siya who supported you from the beginning pa lang ng Super Dog Farm. No hate po, just opinion, Boss Amo. If mainit ulo mo, boss, kapi ka muna, malamig naman ang panahon. Just being me. Ayaw mo? Block mo ako please. Ayaw ko na mga masyadong emosyonal. Emotional pala bakit bigla ka nag-sorry nung napansin kita at ng aking mga kahombre? Ayun lang. Alam mo, hindi ko gusto saktan yung damdamin mo, putang ina mo no? Ito mga kahombre ko, buti pa yung aso mabait, yung tao hindi. Ikaw na ang banal, Di ba? Akala ko ba tungkol sa pag-aaso ang page mo na to? Di ba? Eto pa mga kahombre ko nagkaroon din ito ng isang video kung saan may inaalalayan siyang matandang babae. Pero sinugod ito ng asong nakakulong at gantong kanya naging caption, sayang. Wow. Di ba? Akala ko ba tungkol sa pag-aaso to? Di ba? Ulitin natin. Kung sa pag-aaso ko lang tatanggapin ko. Sayang
Sayang pala na hindi na disgrasya yung tao, no? Sa kennel mo pa man din. Eh di, ikaw din mananagot dyan, di ba? Oh, sayang. Makakarma din yan. Oo. At dito naman, mga kahombre ko, makikita dito natin, tuwing isinasagawa niya ang kanyang pack walk, mga kahombre ko, tinatawag niya ang sarili niya na alpha. Ngunit, sa kasamaang katarantaduhang palad, mga kahombre ko, makikita natin dito na ang kanyang tatlong aso. Ang problema. Anyway, comment mga kahombre ko, I thought you manage your dogs well pag nasa labas. Pag triggered na, hindi pa din safe sa mga passers-by. Huwag kang pati masyado. I managed it. Can't you see? If I didn't, that Aspin had died. It may not be the way you envision it, but even if I almost die, I still managed to stop my dogs and save the Aspin. Hinihintay ko yung reaction video ng mga sikat sa larangan ng aso, pero walang alabay at kangal. Paano naman kung sumagot sila ng bakit kami mag-aalaga ng kangal at alabay? Eh wala namang kaming livestock at wala namang wild animal sa Pilipinas. So, GG. Alam niyo mga kahombre ko, legit ho ito, no? Kaya kung makikita nyo, medyo restrained din ang market ng tao na ito. Kasi ang alabay o kangal, mga kahombre ko, ay dangerous breeds ho yan, mga kahombre ko, ha, na hindi mo yan pwedeng itali o ikulong, mga kahombre ko. Hindi ho ganun yun, ha? Kasi talagang it will go against you and you'll have the most difficult part of your life kapag nangyari na yan. Halatang puro content at yabang ng large breed dogs niya. Pag nag-walk ng aso niya, gusto niya tao sa paligid hihinto para sa kanya. Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. Makikita rin ho natin, napansin na rin ito ng mga tao sa kanya noon pa man. May attitude yung branch sa Santo Tomas Tanawan. Bossy ang nagre-reply at bastos. Nung tinapatan ko ang energy ng kabastusan, biglang kinancel na lang ang order ko. Sa iba na lang daw kayo umorder. Diyos ko. Arrogant and money greed. Uneducated, social media bully, mislead information regarding breeds and spreads misinformation. Lack of dog behavioral psychology, untrained. No credibility at all. Dog abuser, breed abuser, no accountability. Wow, grabe to mga kahombre ko ha. So, maybe, isa ho ito siguro sa medyo nabastos niya o nasagot niya ng pabalang, mga kahombre ko. Hindi ko lang alam. Anyway, nagbabasa lang tayo ha. Hindi ako sure sa mga gantong allegations. And wala naman tayo magiging kasiguraduhan dahil hindi naman din ako naging kliyente ng tao na ito, mga kahombre ko. Nagbabasa lang ho tayo. Anyway, mga kahombre ko, wala naman tayo dito upang i-judge ang kanyang negosyo. Kasi end of the day, for sure, mahusay ito na breeder kasi napalago niya ang kanyang negosyo, mga kahombre ko, no? Ngunit isa lang ang problema natin sa tao na ito, ang pagiging bastos niya sa internet at pamamahiya niya sa kanyang mga kliyente. Yan, mga kahombre ko, sobrang maliho niyan. Makikita rin natin na nasa dog and cat food business din si Melvin, kung saan may sarili din itong website. Ayan na. Ngunit, wala kaming nakita, mga kahombre ko, na BAI registration, Bureau of Animal Industry, Veterinary Care and Health Records, Commercial Pet Food Registration o DTI registration para sa kanya mga ibinebenta. Patay ka ngayon! So, nananawagan ho ako, no, sa mga ahensya na ito, baka sakaling nangangailangan kayo ng something ulit, di ba? Tulad ng, alam niyo yun, konting buwis man lang, o konting, hindi ka wala kang ganito, wala kang ganito. Alam nyo na ho, andito lang ho ang Facebook page niya, Super Dog. Kinakabahan yan. Isa pa pala, ako ay nananawagan din sa BIR. Makikita nyo dito na antindi ho. Antindi mga boss. Imagine niyo isang tuta. Nagre-range 65,000 to 150,000 pesos. Ay nako, kung ako yung BIR, talagang i-check ko yan. Napakalaki na ho ng kinita niyan, mga kahombre ko So, ewan ko lang O yan Super Dog Farm. Ito ba isang lehitimo na negosyo?
Ayan ang tanong. Nagbabayad ka kaya ng tamang buwis? Grabe ho! Isang papi, 65,000 to 150K. Nako, kung BIR ako, i-check ko yan! Talagang titignan kong maigi yan. At syempre, para na rin ho, sa mga LGU kung nasaan man ito, Super Dog Farm na ito, may proper and right permits ba ito? Upang makapagbenta ng mga asong imported, mga kahombre ko. Imported. Ibig sabihin, in-import from another country. Nagbayad ka ba ng tamang buwis? Diba may mga customs pa yan, may kung ano-ano pa yan. Naku, baka mamaya yan masilip ka, mamaya yan mabuhay si garage ka rin, ha? Anyway, mga kahombre ko, yun lang naman, no? Hintayin nun natin. Sana talagang dinggin tayo, no? Kasi maraming nanonood talaga dito sa channel natin, iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kahombre ko, no? Para lang fair tayo, di ba? Kailangan lumaban tayong lahat ng fair. Ako nga nagbabayad ng tax, kayo nga nagbabayad ng tax, di ba? So, dapat lahat tayo magbayad. Kung hindi ka nagbabayad. Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang. Tandaan, lumaban ng patas. At lalong-lalo na, magkaroon ka naman ng bayad kapag pinost mo, huwag mong burahin. Kasi end of the day, darating at darating si MG. Para ikaw ay enjoyin. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!